Malaki ang binagsak ng GDP, nagsara ang mga negosyo, tumaas ang unemployment at tumamalay din ang sektor ng agrikultura at manufacturing. Ang tanong, ano ang isang sektor na uunahin mong palakasin at bigyang prioridad upang mapabilis ang pag-ahon ng ating ekonomiya? Will be Mayor Isko Moreno. Your Thank you, Madam 90 Moderator. seconds starts now. Agrikultura, dapat po mamuhunan tayo na payabungin ang katayuan ng ating mga magsasaka. Sa pag-ikot-ikot ko sa buong Pilipinas, nakita ko po talagang medyo napapabayaan na natin ang ating mga magsasaka na siya nagbibigay ng kapanatagan sa atin dito na makakain at may tamang makain at murang makakain. I do believe if we invest in post-harvest facility and look into yung ating presyo ng fertilizer, masyado na yata nating hindi pinapansin. Pagbababa ng krudo na ginagamit din nila sa pag-produce ng pagkain na siya nagbibigay ng kapanatagan sa bawat Pilipino. Mga kababayan, ang pinaka-importanteng ekonomiya ay ang ekonomiya ng sikmura. Sikmura, pagkain sa bawat pamilyang Pilipino dahil itong pandemyang ito ay nagbukas sa ating kaisipan na hindi tayo pwedeng umasa na lamang sa mga imported products na kaya namang i-produce ng ating mangingisda, maghahayop at nagtatanim nating mga kababayan sa sektor ng agrikultura. Food security is the trust. Yun ang pupuntahan ko na direksyon pag ako po ay binigyan nyo ng pagkakataon. Yes, Ang tanong, sa inyo pong pananaw, tagumpay ba ang Build, Build, Build program? At kung kayo'y maluklok, itutuloy niyo po ba ito? Yes or no? Why or why not? Thank you, Madam Moderator Lucci. Sa ating mga kababayan, yes, matagumpay yung Build, Build, Build. Dangan lamang, talagang inabot tayo ng pandemyang ito. Will I continue it? Opo, mga kababayan, itutuloy ko po ang Build, Build, Build. But we will build more housing, better schools, more hospitals, more post-harvest facility para sa ating fishers folks at farmers at maghahayop, and more source of energy for stability ng energy sa buong Pilipinas. Sapagkat sa pag-ikot-ikot ko po, nakita ko po yung mga kababayan natin, madalas maghingalo pati kuryente nila. Naghihingalo na ang buhay, naghihingalo pa ang kuryente, naghihingalo pa ang internet. These are the things that we're going to focus on Build, Build, Build. Tao muna. So yan po ang aking itutuloy. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. At tayo po ngayon ay tutungo na sa ikatlong tanong. Narito ang tanong. Maraming lugar katulad ng China at Hong Kong ang nakararanas ngayon ng panibagong COVID surge. Ang tanong, sa tingin mo, sa puntong ito, ang Pilipinas ba ay handa na sa isa na namang COVID surge? Kung hindi, paano mong palalakasin ang ating pagtugon kung nakaupo ka na sa pwesto? Thank you, Madam Moderator Lucci. Una po, kung totoong may natitira pang 100 bilyong piso sa ipinasa ni Senator Lacson at Senator Manny Pacquiao doon sa Bayanihan 1 and 2. Ito po ay gagamitin natin ipambili ng mga ekwipo, magtatag ng mga COVID-19 field hospital at bumili ng mga gamot na katulad ng binili ng Maynila, Baricitinib, Molnupiravir, Tocilizumab, and Bexabid nowadays, and Remdesivir. Ibig po sabihin, we can learn how to live with COVID-19 and go back to work safely. Yun po ang magiging direksyon namin. Kaya po, mga kababayan, ang pinili ko, doktor, katulad na rin ng tanong ng moderator, meron pa rin tayong pandemyang kakarapin. Kaya minabuti ko, life
and livelihood. Yan po ang direksyon na ating pupuntahan, proteksyonan, iwasang may mamatay sa impeksyon ng COVID by giving them equal opportunity and access to better healthcare system. Then buksan natin ang negosyo upang makabigay tayo ng trabaho at mairaos natin ang ating mga pamilya. Yun ang aking pangarap para sa inyo mga kababayan. Buhay at kabuhayan, itatawid po namin kayo sa pandemyang ito. And lastly, aayusin ko po yung PhilHealth. Yung PhilHealth, para na sa ganoon, yung para sa ating mga medical frontliners, mapunta yung marapat para sa kanila. Maraming salamat po. Dahil po sa pandemya, hindi lamang nawalan ng trabaho at kabuhayan ng maraming Pilipino, pati pa mga mag-aaral, lalo na yung mga papasok pa lamang ngayon sa labor force na antala ang edukasyon at nabawasan ang kasanayan o competencies. Ang tanong, ano ang gagawin mo para matiyak na una, sapat ang trabaho, pangalawa, matatag ang kabuhayan, at panghuli, dekalidad o up to standard ang kasanayan ng mga gagraduate ngayon at papasok sa mundo ng paggawa. Thank you, Madam Moderator Lucci. Mga kababayan, kung kinakailangan mag-catch up doon sa mga lost opportunity, sa mga nag-aral graduates natin ngayon, then so be it. We'll invest on it. But let's move on, no, towards kung anong goal natin para sa ating mga kababayan para sila maging competitive sa mundo. Ang aking pong direksyon ay una, nasabi ko na, I'll invest on STEM. I-redirect ko going to STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. But going around the country, nakita ko po yung hirap ng buhay ng mga magsasaka na nagbibigay sa atin ng pagkain. Kaya ang gagawin ko, STEAM, no? STEA for agriculture. We will invest such money, magmumuhunan tayo, bigyan natin yung mga state university katulad ng Tarlac. Magaling yung Tarlac, katulad yung Los Baños. Ang dami mga state university sa Mindanao na maaaring magturo muli ng agrikultura para magkaroon tayo ng food security. Dahil itong pandemyang ito, tinuruan na tayo na maging maingat at mag-produce ng sarili natin pagkain at huwag tayong umasa sa mga imported food products wherein hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa away ng ibang bansa. We have to be food sufficient. So, we ready our students in the future in terms of science and technology and agriculture. Yun po ang aking plano, mga kababayan. Maraming salamat po. Alam niyo, napakasarap pakinggan, no? Yung mga farmers, tutulungan natin. Pero hanggat hindi matanggal yung evil na rice tarification na yan, walang kwenta lahat ng pangako natin sa mga farmers. Pangatlo, pangalawa, yung mga teachers, mahal natin yung mga teachers, gusto natin mag-advance yung ano. Pero ayaw nyo namang papasukin sa mga schools, lalong-lalo na yung mga unvaccinated. Bigyan natin ng equal treatment para ganon, maramdaman natin ang pag-ibig nila sa atin, sa pag-ibig natin sa kanila. Kanino nyo po gustong itanong ang tanong na yan? Wala po marami pong nagano sa farmers si Senator Manny Pacquiao at saka yung gusto pa po. Sinong gustong sumagot sa tanong ni? Okay, Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator. I would like to remind the gentleman who is a lawyer and a doctor, no matter what, if we are not food ready, especially this pandemic, tinuruan na tayo ng leksyon. Hindi tayo aasa sa pag-aangkat. Kailangan nagpuproduce tayo ng sapat na pagkain at murang pagkain para sa mga Pilipino. And that's why, instead of STEM, I'm creating it as a STEAM. Science, Technology, Engineering, Agriculture. Salamat po. Alright, follow-up question na lang po from the moderator. Ano naman po ang inyong paninindigan pagdating sa mga proposal na gawin na lamang 4-day work week ngayon para po makatipid ang mga empleyado, pero ito po ay ino-oppose ng mga employer. Maaari po bang marinig? I think depende sa industriya. Pero kung BPO, for example, it can have 1 day work from home. I think that I agree.
Pero may mga industriya tayo na kailangan ng physical presence to create more productivity, efficiency in production. For example, mga planta na kailangan talaga ng human resources and presence of human resources. On other sector like BPO, yes, I agree. Kayo ay mahalal na presidente. Kayo po ang unang sasagot, Mayor. 90 seconds. Maraming salamat, Madam Moderator Lucci. Well, una, nakita ko po, sa pag-ikot-ikot ko po sa iba't ibang dako ng ating bansa, isla, barangay, munisipalidad, na masyado pong na-spoiled ang Metro Manila. Parang ang focus of development nandito sa Metro Manila. So that's why, mga kababayan, ito po ang gagawin ko. Sa bawat piso na ibibigay na development sa Metro Manila, ay ilalaan ko papunta sa Parplang areas. Because kapag dito natin yung ginawa sa Metro Manila, wala na yan masyadong ibibigay na maganda sa ekonomiya. But kung yung same piso, ilalagay ko sa mga probinsya, mga dirt road na kung saan dapat kalsada, farm to market road, mga pasilidad patubig, mga kababayan, nakakalugmok isipin yung nakita ko sa probinsya. So, kaya po umasa kayo. Lahat ng mga bagay na infrastruktura na ginagamit sa Metro Manila will be diverted to Parplang areas to create more economic development and movement in the areas. And may awa ang Diyos, mga kababayan, pagtutuunan ko ng pansin at napapanahon na sa estado na pagtuunan at puhunanan ng pansin ang agrikultura, mga kababayan. Meron po bang nais magtanong, Mayor Isko? Gusto ko lang pong susugan yung sinabi ni Calyodi, no? Kung saan kukunin natin yung pera doon sa iaayuda natin sa mga farmers na nahihirapan dahil sa pagtaas ng fertilizer. Umasa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang ng 203 billion na estate tax, sisiguraduhin natin, sisingilin ko yun, kukunin ko yung 200 billion na yun, ibibigay ko sa magsasaka, ibibigay ko sa driver bilang ayuda ng taong bayang nangangailangan ng tulong ngayon. Gusto ko lamang pong doktungan yun. At dahil wala po si Senator na alam naman namin yun po ang tinutukoy nyo, hindi po natin masasagot ang komentong yan. Tayo po ay magpatuloy. Senator Ping Lacson wants to comment. Gusto ko lang dugtungan yung sinabi ni Mayor Isko, no? Tama yun. Alam niyo yung pinasa naming mga tax packages, ang dami nun eh. Ang na-attain lamang, 101 billion pesos. Train 1, Train 2, ang dami, 101 billion. Eh meron 203 billion nga na sisingilin lamang na andyan na. Bakit ay singilin ng biyayar? VP Lenny, please. Sususugan ko din yung sinabi ni Mayor Isko saka ni Senator Ping. Kasi ngayon pinag-aawayan, ayaw natin isuspend yung excise tax kahit napakataas ng langis dahil wala tayong pera. Nasasayang tayo sa revenue, hindi papasok sa gobyerno. Ang ibibigay natin na ayuda ngayon sa napantawid pasada ay 200 pesos na napakakonti nun. At ito 230 billion pesos. Pag nasingil natin ito, hindi na natin kailangan tipirin yung ating mga kababayan. Yaman din lang at binuksan nyo ang floor tungkol sa excise tax at sinabi na po ng DBM na ang ibig sabihin daw nito pagka pinutol ang excise tax ay may foregone revenues po tayo na umaabot ng 103 billion. Can anybody care to react to this? Mayor Isko, kayo po muna. Thank you, Madam Moderator Lucci. Yes, kung masisingil ko yung 203 billion na estate tax sa isang pamilya at iatras ko ang buwis ng krudo at kuryente at 50%, we are going to lose 65 billion pesos. Now, meron pa ako 203 billion minus 65, marami pa akong daang-daang billion pa ang pwede natin maibigay sa tao. It's a matter of management, fiscal management lamang at certainty of law. Okay, according po to a December 2021 SWS survey, 69% of adult Filipinos believe that the problem of fake news in media is serious.
And according to the same survey, a majority or 51% of Filipinos find it difficult to spot fake news on all platforms. Ang tanong po sa inyo, anong klaseng regulasyon, kung meron man, ang inyong ipaiiral sakaling kayo ay maluklok para po makontrol ang fake news syndrome, hindi lamang sa bansa, no? Pero bilang tulong na rin sa buong mundo. Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator Lucci. Well, certainty of laws. There are already laws existing. It has to be applicable to everyone. And that includes the source of this application. We should kailangan natin silang habulin at papanagutin bakit sila pumapayag na magkaroon ng mga fake accounts sa kanilang application. Second, Ma'am Lucci, nga pala, hindi po fake news yung estate tax na 203 billion. Supreme Court ruling po yon with finality. Thank you very much. Singilin na lang. At muli, narito ang 9 sa 10 presidential candidates para sa kanilang panghuling pahayag. May 1 minuto po ang bawat kandidato. Mayor Isko Moreno. Maraming salamat, Madam Moderator Lucci, at maraming salamat sa Commission on Election sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Mga kababayan, ako po, ang tingin ko, kailangan nating crisis manager. At hindi po sa pagbubuhat ng bangko, buong buhay ko po, krisis ang kinaharap ko. Bilang basurero at 10 years old, sidecar boy, artista, hindi nakapag-aral sa gobyerno. Lahat po yung buong tapang ko pong hinarap upang malagpasan ang mga krisis sa buhay. Yan po ang gagawin ko sa darating na 2 taon, ng 6 na taon, kung ako'y bigyan nyo ng pagkakataon maging Pangulo. Katulad ng halimbawa ng gusto namin mangyari ni Doc Willie, life and livelihood. At kung ekonomiya ang pag-uusapan, ang mahalagang ekonomiya sa akin ay ekonomiya sa loob ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. Yun ang tunay na magandang ekonomiya. Maraming salamat po. Mahigit 1 buwan na lamang, hahatulan na natin ang mga bagong mamumuno sa ating bansa. At sa mga boboto, sa May 9, 2022, abay kilatisin po nating mabuti ang ating iluluklok para maging ika-17 presidente ng Pilipinas. Sa inyong mga boto, nakasalalay ang kinabukasan ng bansa sa susunod na 6 na taon.